Global Trade War. Yan ngayon ang pinangangambahan ng maraming bansa matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang tinatawag nitong reciprocal tariffs na maaaring magresulta sa global recession. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Inanunsyo ni United States President Donald Trump ang plano nitong pagtaas muli ng mga taripa ng minimum 10% sa lahat ng mga produktong ini-import sa Estados Unidos. Dahil dito, inaasahan ang pagsipa ng taas ng mga bilihin sa mga bansang trade partners nito na pinangangambahang magre-resulta sa tinatawag na global trade war at pagbagal ng worldwide economic growth. May ilang bansa din na mas tinasan pa ni Trump ang taripa tulad ng China na may dagdag na 34% sa ibabaw ng dati na nitong ipinato na 20%. Kaya aabot na sa 54% ang singil sa taripa mula sa nasabing bansa. Habang kahit ang mga malalapit na kalyadong bansa ng Amerika ay hindi rin nakaligtas sa bagong panukala, gaya na lamang ng European Union na nahaharap sa 20% tariff increase at 24% naman para sa bansang Japan. Ayon kay Trump, ang ginawa nitong reciprocal tariffs ay tugon para palakasin ang mga manufacturing jobs sa kanilang bansa. Samantala, nagpanik at nauwi naman sa kaguluhan ang libo-libong mga anti-government demonstrators sa Serbia matapos makarinig ng tunog na inilarawan nito na parang isang sonic weapon. Ang sonic weapon ay ginagamit para maglabas ng malakas na tunog na maaaring makasira ng pandinig at magresulta ng pananakit ng ulo. Piniwalang illegal na ginamit ito para i-disperse ang mga tao at makakontrol ang nagaganap na rally na mariin namang kinondena ng mga otoridad. Sa iba pang balita, inaasang aabot sa mahigit 3,000 katao ang maaaring namatay mula sa nangyaring 7.7 magnitude earthquake sa Myanmar noong Biyernes. Ayon sa uling pagtaya, kasalukuyang nasa mahigit 2,800 katao na ang kumpirmadong nasawi, higit 4,500 ang sugatan at mahigit 400 pa rin ang kasalukuyang nawawala at pinaghahanap pa ng mga otoridad. Una nang sinabi ni Myanmar military ruler Min Aung Hlaing na mababa na lamang ang tsansa na buhay pa ang mga residenteng hanggang ngayon ay nawawala. Habang patuloy pa rin ang pag-abot ng tulong mula sa iba't ibang bansa tulad ng China, Japan, India at marami pang iba. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.